tuloy-tuloy po tayo, no? So, yung NLT version at saka Magandang Balita Biblia Tagalog version, pag pinasanib mo naging tatlo na, no? Kailangan tayong sumunod, kailangan tayong gumalang, kailangan tayong magkaroon ng takot sa ating kanya. So, ang tanong dyan, bakit kailangan? So, unang-una, God created everything before He created us. Sa day 1, may creation si Lord. Day 2, mayroon siyang creation. Day 3, mayroon din creation. Day 4, mayroon creation. Day 5, mayroon creation. At sinabi niya sa lahat ng creation, it is good. Very, very good. Nagandahan. Ibig sabihin na napangiti ko siya. Subalit, yung na-create na lahat ng ating kailangan, i-create na yung mga si Adan. Mapalad si Adan makibigan dahil walang biyanan. I-create niya si Adan, subalit, nalungkot si Adan dahil siya'y nag-iisa lamang, no? Kaya, humingi siya ng kaagapay niya sa buhay. At pinatulog siya ng Diyos, kinuha ang kanyang kaliwang tadyang, isa sa at nagiging babae. At yan ay pinangalanan si Eva. So kaya naging dalawa na sila. No? So ibig sabihin, yung na-create na si Eve, masaya na si Adan. Pero ang tanong makibigan, no? Sana tulungan niyo po ako. Sino ang unang bumili? Si Adan ba o si Eva? Ano sa palagay niya makaibigan? No? At ano ang basis? No? Bakit masabi mong si Adan ang unang ngumiti o si Eva ang unang ngumiti? No? Ano kaya ang mga basis doon? No? Bakit ganyan? Subalit ba kaibigan, sa ating buhay pagtingnan natin, no? So, kanina sinabi natin na si Adan ay mapala dahil walang biyanan. Ganon din si Eva, walang biyanan. So, mapalad sila, no? Ibig sabihin na sa kanilang pagsasama bilang husband and wife, silang dalawa lang, walang in-laws na involved, no? Kasi pag maraming tao, magkakaroon ng marami kang sayawan, marami kang pakikisamahan. Subalit si Adam at Eve, dalawa lang sila. So ibig sabihin na pag siyempre Adan, Eve, ito ang gagawin natin. Wala nang pwedeng makialam sa kanila. Kasi sabi ni Eve, sige love. Sige love, Tapos sabi naman ni Eva, Adan, iwan ko kung anong tawag. Adan, ganito, Subalit, alam niyo ba makaibigan, nagkaroon din ng hindi maganda ang communication nilang dalawa dahil natukso sila ng ahas, no? Kasi si Eve hindi nagpaalam kay Adan, no? Yung nakita niya yung isang prutas sa gitna ng halamanan, pinapangalanan nating mansanas o pinapangalanan nating apple, pero hindi naman daw apple, no? Sabi sa wala naman nakasabi, basta isang halaman lang. So kung anumang klaseng halaman yon, ibig sabihin kaakit-akit po siya na halaman, kasi natukso si Adan at si Eva pala, no? Ang pagkakamali ni Eva, hindi siya nagpaalam kay Adan. Hindi siya nagpaalam na, Adan, kakain tayo ng buwan. Kakain po tayo ng halaman na ito, no? So hindi siya nagpaalam. Kaya yun ang pagkakamali ni Eve. Ang ginawa niya dahil nakatutok ang kanyang mata, mga kaibigan, doon sa putas na kaaya-aya. So na out of focus siya ngayon.
nakalimutan niya si Adan, kumagat siya. Yung kinagat niya ang mansanas, nagkaroon ng kasalanan. Kaya makaibigan, parang moral of the story, mas maganda po siguro kung ito makaibigan, tagal mo na. Mas maganda po siguro kung ang misis bago magdesisyon, magpaalam po muna kay mister. So, di ba maganda? Magpaalam po muna kay mister. Tapos si mister naman, bago magdesisyon, magpaalam muna kay misis. So yun pala ang pinakamaganda, mga kaibigan, no? Na ating gagawin, dahil napakaganda po pala pag ganun po ang ating gagawin, no? So yan. So dahil doon na nagkaroon sila ng konting mahina ang kanilang communication attachment. So yun, no? Nagkamali si Eve. So napakaganda, mga kaibigan, na ang mag-asawa ay talagang magpaalam sa isa't isa. Ano man ang desisyon, magpaalam po talaga. Dahil kung magpaalam, napakalaking tulong po sa bawat isa, no? Subalit bago yan, hintuan po muna natin yung Pasig River. So napakadumi na po, maraming lumulutang na basura. So ipag-pray natin na bawat isa sa atin ay sumunod, igalang natin ang kalikasan, at sundin natin ang batas tungkol sa basura. Yun, no, na ano yung basura doon, yan, na one siya na ano ba ito, no? Puti na harangan ang basura doon. So balik po tayo, mga kaibigan. So dito po sa ating so pa na 7, no?